Ang gabi ng mga kaluluwa ng Undoy. Maraming taga-Marikina at Pasig ang hindi makakalimot sa trahedyang dala ng bagyong Undoy noong taong 2009. Libo-libo ang nawalan ng tirahan, daan-daan ang nasawi at hanggang ngayon, dala-dala pa rin ng mga nakaligtas ang bangungot ng araw na iyon. Pero higit pa sa iniwang sugat ng kalikasan, may mga residente ang nagsasabing hindi lang baha ang bumabalik sa tuwing malakas ang ulan, kundi pati ang mga kaluluwa ng mga hindi na nakaligtas. Ito ang kwento ng mga nakakita, nakarinig at nakaranas mismo ng kababalaghan. Matapos ang Undoy, hanggang na ngayon, tuwing bumubuhos ang malakas na ulan at nagsisimulang tumaas ang tubig sa Marikina River, may mga nakakarinig ng iyak ng bata, paghingi ng saklolo at nakakakita ng mga taong tila nalulunod. Ngunit kapag nilapitan, wala naman. Marami ang naniniwala na ito ay mga kaluluwa ng mga hindi na nakaligtas noong Undoy, paulit-ulit na nararanasan ang kanilang huling sandali. Isang paalala na minsan, ang pinakamalakas na bagyo ay hindi lang nagiiwan ng baha, kundi pati ng mga kaluluwang hindi matahimik. Noong Setyembre 26, 2009, maagang nagising si Mang Ruben, isang tricycle driver sa Provident Village, Marikina. Malakas na ang ulan, pero inisip niyang normal lang ito. Sanay naman sila sa pag-apaw ng ilog. Maghapon lang siguro to titila din, bulong niya habang pinapainit ang kape. Pero bago pa man mag-alas 10 ng umaga, napansin niyang mabilis na tumataas ang tubig. Ang mga kapitbahay niya nagsisigawan at naguunahan ng iligtas ang mga gamit. Ang mga bata, iyak ng iyak, at ang mga matatanda, halos hindi na makatakbo sa bilis ng pagtaas ng baha. Dali-dali siyang bumalik sa bahay para kunin ang asawa at 2 anak. Sa loob ng ilang minuto lang, ang kalsadang nilalakaran nila ay naging parang dagat. Umaabot na hanggang dibdib ang tubig at ang agos parang ilog na nagwawala. "Ruben, bilisan mo!" Ang bilis ng tubig, sigaw ng asawa niyang si Lorna habang karga ang bunso nilang babae. Pinilit nilang makarating sa mataas na bahagi ng subdivision. Doon tumambad sa kanila ang nakakatakot na tanawin, mga sasakyan lumulutang, mga tao kumakapit sa bubong, at mga kapitbahay nilang humihingi ng tulong habang tinatangay ng malakas na agos. Nang gabing iyon, nakaligtas si Mang Ruben at ang kanyang pamilya. Pero hindi lahat ng kapitbahay nila ay pinalad. May mga bata, may mga magulang at may mga matanda na hindi na nakalabas ng bahay. At dito nagsimula ang kwento ng kababalaghan. Pagkatapos ng ilang linggo, habang unti-unting bumabangon ang komunidad, may mga residente ang nagsimulang magkwento ng mga hindi maipaliwanag na karanasan. Isang gabi, narinig daw ng kapitbahay nilang si Aling Nena ang iyak ng bata sa labas ng bahay. Inisip niyang may naiwan pang naliligaw, kaya lumabas siya. Pero pagdating sa kalsada, wala siyang nakita. Tanging bakas ng tubig at malamig na hangin lang ang sumalubong sa kanya. Makalipas ang ilang araw, may nakakita raw ng isang babaeng kumakaway mula sa gitna ng kalsada habang umuulan. Nang lapitan, bigla itong naglaho kasabay ng malamig na simoy na parang tubig baha. At simula noon tuwing lumalakas ang ulan, muling nabubuhay ang bangungot ng Undoy. Pagkaraan ng ilang linggo mula nang rumagasa ang baha, unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ng mga taga-Provident Village at Pasig. Ngunit sa tuwing uulan ng malakas, parang bumabalik ang kaba sa puso ng mga residente. Isang gabi ng Oktubre, malakas ang buhos ng ulan. Sa labas ng kanyang bintana, narinig ni Mang Ruben ang tila iyak ng isang batang babae. Napatigil siya. Baka may naiwan pa, bulong niya. Pero imposibleng may bata pa sa labas dahil nagsiuwian na ang lahat. Lumabas siya, dala ang flashlight. Tumama ang ilaw sa gitna ng kalsada at doon niya nakita ang isang batang basa, nakasuot ng puting damit at nanginginig. "Hihiho, anong ginagawa mo dito? Halika rito, baka magkasakit ka," sigaw niya. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang tumalon ang bata sa gitna ng baha at naglaho. Ang naiwan lang ay bilog ng alon na parang may nilamon ng tubig. Nang gabing iyon, hindi na siya nakatulog. Kinabukasan, kinumpirma niya sa kapitbahay na si Aling Nena
na may narinig din itong iyak ng bata, pero hindi lang iyon ang karanasan niya. Noong isang gabi, may narinig akong malalakas na katok sa pinto. Pagbukas ko, may babaeng basang-basa, parang humihingi ng saklolo. Pero nang titigan ko, wala siyang mukha. Tumakbo ako pabalik sa loob at kinabukasan, may bakas ng putik sa hagdan. Samantala, isang binatang residente naman ang nagkwento na habang binabaybay niya ang Marikina Riverbank, nakakita siya ng prosesyon ng mga tao. Basa ang lahat, nakasuot ng maruruming damit at parang pagod na pagod. Akala niya ay may rescue drill, pero nang sumalubong ang liwanag ng jeep sa kanila, wala nang tao sa kalsada. Pinakamatindi ang karanasan ng mga gwardiya sa isang abandonadong bahay malapit sa ilog. Tuwing malakas ang ulan, maririnig nila ang malalakas na sigaw. "Tulungan niyo kami! Nalulunod kami!" Sa loob ng bahay, nakikita raw nilang may mga bakas ng basang paa na paakyat sa hagdan pero hindi man lang natutuyo kahit ilang araw na. Mula noon, kinumpirma ng mga residente na tuwing bumubuhos ang ulan, hindi lang ingay ng patak ng tubig ang maririnig, kundi anang mga kaluluwa ng mga kapitbahay nilang hindi na nakaligtas sa bagyong Ondoy. At para kay Mang Ruben, nagsisimula pa lang ang mas matinding bangungot. Lumipas ang mga buwan, pero para sa mga taga Marikina at Pasig, hindi natatapos ang bangungot. Tuwing umuulan ng malakas, may mga residente ang nagsasabing tila bumabalik ang eksaktong araw ng Ondoy. Kwento ng pamilya Domingo. Sa barangay Tumana, nakatira ang mag-asawang Joel at Marisa kasama ang dalawa nilang anak. Isang gabi ng Disyembre, habang malakas ang buhos ng ulan, nagising si Marisa sa kakaibang tunog, mga yabag na tila basang-basa ang paa. Ang akala niya si Joel iyon na bumaba para silipin ang tubig sa labas. "Joel, ikaw ba yan?" sigaw niya. Ngunit walang sumagot. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan at halos himatayin siya nang makita niya ang sala. Puno ng tubig, kahit wala namang pagbaha sa labas. At sa gitna ng sala, may mga taong nakatayo. Mga kapitbahay nila noon na nalunod sa Ondoy. Basang-basa, nanlilisik ang mga mata at sabay-sabay na nagsasalita. "Hindi kami nakaligtas. Tulungan niyo kami." Sa isang iglap, naglaho rin ang mga ito at bumalik sa normal ang sala. Walang tubig, walang tao. Pero naiwan ang bakas ng mga basang paa sa sahig. Si Mang Ruben, nauna nang nakaranas ng bata sa kalsada, muling nagising sa iyak ng bata. Isang madaling araw. Ngunit ngayon malinaw niyang naririnig, Papa, tulungan mo ko." Napatigil siya. Wala siyang anak na gano'n ang boses. Nang lumingon siya sa bintana, may nakita siyang bata. Nakasampa, nakadikit ang mga kamay sa salamin, basang-basa, nanginginig. Agad siyang tumakbo para silipin. Pero paglabas niya, wala na ang bata. Ang naiwan lang ay marka ng maliliit na kamay sa basang salamin. Sa isang compound naman malapit sa Marikina River, ilang pamilya ang nagsama-sama dahil sa ulan. Sa kalagitnaan ng gabi, sabay-sabay nilang narinig ang sigaw mula sa labas. "Tulong! Huwag niyo kaming iwan! Nalulunod kami!" May ilan na lumabas dala ang flashlight. Ngunit imbes na tao, nakita nila ang eksenang parang pelikula. Mga bangkay na palutang-lutang, mga batang hawak ang kanilang ina, mga lalaking kumakapit sa bubong. Pero ang pinaka-nakakakilabot, nang biglang lumakas ang hangin, parang sumabay ang mga multo sa agos ng ulan at isa-isang naglaho, naiwan ang malamig na katahimikan. Simula noon, naging paniniwala ng mga nakatira ron na ang mga kaluluwang hindi nakaligtas noong Ondoy ay natrap sa araw na iyon. Paulit-ulit nilang nararanasan ang kanilang huling sandali at minsan pinapakita nila ito sa mga buhay. At para sa mga tulad ni Mang Ruben, alam niyang hindi lang ito kwento, ito ay babala. Na minsan ang bagyo ay hindi lang nagiiwan ng baha, kundi mga kaluluwang naglalakbay sa ulan. Pagkatapos ng unang mga gabi sa Marikina kung saan may mga nakakita ng mga anino at narinig ang mga sigaw na tila galing sa ilalim ng tubig, nagsimulang lumabas din ang mga kwento mula sa iba't ibang lugar na sinalanta ng bagyong Ondoy sa Pasig. Ayon sa mga residente, may mga pamilya na nagkubli sa ikalawang palapag ng kanilang bahay habang nakikita nilang unti-unting lumulubog ang kanilang bakuran. Habang nag-aantay ng saklolo, nakakita raw sila ng parang bangkay na dumaan sa agos ng tubig, ngunit nang mapansin nilang dumaan sa mismong harap ng bahay nila,
Napansin nila na wala itong mukha, tila anino lamang na may katawan, at biglang naglaho pagdating sa kanto. Hanggang ngayon sinasabi ng ilan na sa gabi, lalo na kapag bumubuhos ang ulan, may nakikitang itim na anyo na lumulutang sa ilog ng Pasig, tahimik na dumadaan. Sa Quezon City, sa isang subdivision malapit sa creek, may pamilya na nagpatuloy ng paglilinis, ilang linggo matapos humupa ang tubig. Habang tinatanggal nila ang putik sa sala, nakakarinig sila ng mga yabag sa itaas. Gayong wala namang tao roon. Kapag aakyat sila, wala silang makikita kundi mga bakas ng putik sa sahig. May isa pang araw na gabi na may bata silang nakitang nakaupo sa kanilang lumubog na sofa, basa at nanginginig, ngunit nang lapitan nila ay bigla itong nawala. Ang sabi ng kapitbahay, baka iyon daw ay kaluluwa ng mga batang nalunod sa baha. Sa Rizal, pinakamatindi raw ang mga karanasan sa Cainta at Taytay. Dahil maraming bahay ang halos natangay, may mga nakarinig ng mga sigaw na humihingi ng tulong sa gitna ng gabi kahit ilang linggo na ang lumipas matapos ang bagyo. Ang nakakatindig balahibo pa, may isang volunteer na nagbahagi ng kwento na habang nagbababa sila ng relief goods, may batang lumapit sa kanila, humingi ng pagkain at nang bigyan nila. Wala na ito sa oras na lingunin nila ulit. Ang iniwan lang ay basang laruan sa putik sa Laguna de Bay. Ang lawang sumambulat at lumampas sa pampang ay tila naging daan ng mga kaluluwa. Ayon sa ilang mangingisda, sa gabi raw matapos ang undoy, nakakita sila ng mga ilaw na parang kandila na nakalutang sa ibabaw ng tubig. Nakaayos raw iyon na parang prosesyon, dahan-dahang gumagalaw sa gitna ng lawa. Walang bangka, walang tao, pero malinaw nilang nakita na ang mga liwanag ay parang nagsasayaw na apoy sa ibabaw ng tubig. Habang ang mga residente ay nagsisimula ng bumangon mula sa trahedya, ang mga volunteer at rescue team naman ay nagdala ng kanilang sariling kwento, hindi lang tungkol sa hirap ng pagliligtas, kundi pati na rin sa mga kakaibang karanasan na hanggang ngayon ay nakabaon sa kanilang alaala. Ang Boses sa Tubig, Mandaluyong, isang grupo ng mga rescuer ang naglalayag gamit ang bangkang dimotor sa gitna ng baha. Malakas ang ulan at halos walang makita. Bigla raw silang nakarinig ng sigaw ng babae na humihingi ng tulong. Nandito ako! Tulungan niyo ako! Sinundan nila ang tinig at tumigil sa isang bahay na halos lubog na sa tubig. Nang pasukin nila ang ikalawang palapag, wala silang nakita, walang tao, walang palatandaan ng presensya. Pagbalik nila sa bangka, napansin nilang basa ang upuan na parabang may umupo rito. Ang bata sa bangka, Marikina, isang volunteer naman ang nagkwento na habang sakay sila ng rubber boat, may batang sumakay sa kanila, basang-basa, nanginginig. Pinaupo nila ito at binigyan ng kumot. Ngunit pagdating nila sa evacuation center, nang tingnan nila ulit wala na ang bata. Ang kumot na ibinalot nila ay basang-basa at may bakas ng putik na maliit na paa. Hanggang ngayon binabanggit ng mga rescuer iyon bilang pinakanakakatindig balahibo nilang karanasan. Ang mga liwanag, Pasig, may isang grupo ng volunteer na nagdala ng relief sa mga stranded na pamilya sa isang mataas na gusali. Pag-uwi nila, nadaanan nila ang ilog kung saan nakita nila ang dosenang liwanag na parang kandila na lumulutang. Akala nila may burol sa kabilang pampang, pero nang tignan nila sa susunod na araw, wala naman palang tao roon, puro putik at gumuhong bahay. Sabi ng ilan, iyon daw ang mga kaluluwang naglalakad patungo sa kabilang buhay. Ang ambulansya, Rizal, pinakakilalang kwento, ay galing sa isang paramedic. Habang nagdadala sila ng bangkay papunta sa ospital, nakarinig sila ng katok mula sa loob ng ambulansya. Akala nila ay maling akala lang, pero nang sabay-sabay na nilang narinig ang iyak ng babae mula sa loob, kinilabutan sila. Binuksan nila at naroon nga ang bangkay nakabalot sa puting kumot. Ngunit sa mismong oras na iyon, biglang gumalaw ang kamay ng nakabalot. Nang buksan nila, tahimik at malamig pa rin ang katawan. Hindi na sila nagsalita, pero simula noon, takot na silang magbiyahe ng bangkay tuwing gabi. Sa bawat saksi, isang bagay lang ang malinaw, hindi lang tubig at baha ang bumalot sa mga lugar na sinalanta ng undoy. May mga kaluluwang naiwan, naglalakad, naglalayag at humihingi ng tulong kahit tapos na ang trahedya. Matapos humupa ang baha, libo-libong pamilya ang dinala sa mga evacuation center, mga paaralan, covered court
at Barangay Hall. Pero hindi lahat ng naroon ay mga buhay. Ang Silid-Aralan, Quezon City, isang paaralan ang ginamit bilang pansamantalang tirahan ng mga nasalanta. Sa gabi habang natutulog ang lahat, nakakarinig daw ng mga yabag ng bata sa pasilyo. Isang ina ang nagising nang maramdaman niyang may humihila sa kumot niya. Pagmulat niya, may nakita siyang batang basa ang buhok, nakatitig lang sa kanya. Saka biglang naglaho. Simula noon tuwing 3:00 ng madaling araw, may nakakarinig ng pagtawa ng mga bata sa silid na iyon. Ang covered court, Pasig. Dito naman, naglalatag ng mga banig ang mga pamilya. Ngunit ilang gabi matapos ang baha, napansin ng mga tao na may espasyo sa gitna ng court na laging bakante kahit puno na ng tao. Walang gustong humiga roon. Sabi ng mga nakasubok, kapag natulog ka sa pwestong iyon, may malamig na kamay na hahawak sa paa mo at maririnig mong may bumulong sa tenga mo. Ilabas mo ako dito. Ang Barangay Hall, Rizal. Isang volunteer ang nagbantay magdamag. Habang nag-iikot, napansin niya ang isang pamilya na nakatambay sa gilid. Mag-asawa at 2 bata. Tahimik silang nakaupo, basa ang damit. Akala niya mga evacuee, kaya nilapitan niya. Pero nang sandali lang siyang tumalikod at bumalik sa lugar na iyon, wala na ang pamilya. Kinabukasan, nalaman niyang may ganoong pamilya na nalunod sa parehong barangay, hindi na nailigtas. Ang pagbilang Marikina, pinakakilalang kwento, ay mula sa isang guro na tumulong sa pag-aalaga sa mga evacuee sa eskwelahan. Gabi-gabi, binibilang nila ang mga natutulog. Lagit-lagi may 11. Kahit paulit-ulit nilang bilangin, sobra ng isa ang dami ng tao kumpara sa listahan. Isang gabi, nagpasya ang guro na suriin ang mga mukha. Nakita niya ang isang babae, nakatalukbong ng kumot, hindi gumagalaw. Nilapitan niya para gisingin. Pero nang alisin niya ang kumot, wala nang laman ng banig. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong naging malinaw sa mga nakaligtas. Hindi lang sila ang nakatira sa mga evacuation center. May mga kaluluwa ring naghanap ng masisilungan, nakikisama sa mga buhay at marahil naghihintay pa rin ng tulong. Matapos ang pagbaha, marami sa mga residente ang hindi na bumalik sa kanilang mga tahanan. Hindi lang dahil sa pinsala ng baha at putik, kundi dahil may mga presensya na nanatili roon. Parang may mga nilalang na ayaw nang paalisin ang mga dating nakatira. Bahay sa Provident Village, Marikina. Isang pamilya ang nagbalik para sana linisin ang kanilang bahay. Habang pinupunasan nila ang mga dingding na punong-puno ng putik, bigla raw nilang narinig ang malakas na kalabog mula sa itaas. Akala nila'y nahulog na gamit, pero nang umakyat sila, nakita nilang maayos ang lahat. Sa halip nakasulat sa dingding gamit ang putik, sa hindi kami nakaligtas. Kinabukasan, hindi na muling bumalik ang pamilya at ibinenta na lang nila ang lupa. Bahay sa Pasig, isang lalaki ang nagbalik sa bahay ng kanyang mga magulang upang kunin ang ilang gamit. Habang nag-iikot siya, naamoy niya ang mabahong amoy ng tubig baha na tila sariwa pa, kahit tuyo na ang paligid. Nang marating niya ang kusina, nakita niya ang isang matandang babae na nakatalikod at nagluluto, basa ang damit. Tinawag niya ito, inakala niyang kapitbahay. Nang lumingon ang babae, wala itong mukha. Isang itim na anino lang ang ulo. Sa takot, hindi na siya bumalik muli. Bahay sa Rizal, sa isang subdivision, may bahay na iniwang tuluyan ng mga may-ari dahil gabi-gabi nakakarinig ang mga kapitbahay ng sigaw ng bata mula roon. Parang humihingi ng tulong pero walang tao. May nagsubok mag-imbestiga. Isang security guard ang pumasok kasama ang kaibigan. Pagbalik nila, nanginginig ang dalawa. Ang sabi nila, nakita nila ang isang maliit na bata na lumalangoy sa gitna ng sala para bang baha pa rin sa loob ng bahay. Bahay malapit sa Lawa, Laguna. Isang bahay naman ang naiwang nakatirik malapit sa pampang ng Lawa. Tuwing gabi raw ay may nakikitang mga aninong naglalakad sa loob kahit sarado ang mga bintana at pintuan. Ilang beses nang sinubukan ng mga bagong may-ari na tirhan ito, pero lahat sila'y hindi tumagal ng 1 linggo. Lagi nilang naririnig ang malakas na agos ng tubig sa loob ng bahay kahit tuyong-tuyo ang paligid. Lumipas na ang ilang taon, pero tuwing may malakas na ulan at bumabaha, may mga ulat na muli raw nagbabalik ang mga alaala ng Ondoy, hindi lang sa isipan ng mga nakaligtas, kundi sa mismong paligid. Kwento ng mga rescuers sa Provident Village,
isang volunteer group ang nagpatrolya sa Marikina River nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Habang nilalakbay nila ang baha, nakarinig sila ng iyak ng babae. "Tulungan niyo ako! Andito mga anak ko!" Dali-dali silang lumapit sa isang bahay na halos natangay na ng tubig. Pero pagdating nila, wala silang nadatnan. Ang nakakakilabot, sa loob ng bahay, nakita nila ang mga marka ng maliliit na kamay sa basang dingding, tila pilit na umabot pa itaas. Isa sa mga rescuer ang nagsabi, "Kung hindi ko lang nakita ng sarili kong mata, aakalain kong kwento-kwento lang iyon." Pero malinaw pa rin sa akin hanggang ngayon, parang naroon pa rin sila, naghihintay ng sagip na hindi na dumating. Ang bata sa bangka. Sa Pasig naman, isang grupo ng mga kabataang rescuer ang nagpatrolya sa gabi. Bigla nilang napansin ang isang batang lalaki na sumampa sa kanilang bangka. Basang-basa, nanginginig. Inisip nilang survivor kaya agad nilang binalutan ng kumot. Pero pagdating nila sa evacuation center, nang lingunin nila ang bata, wala na ito. Ang kumot ay naiwan, basang-basa, at may bakas ng maliliit na paa. Simula noon, lagi raw nilang dala ang kumot na iyon bilang paalala na minsan, hindi lang buhay ang kanilang nasasagip, kundi mga kaluluwang hindi nakatawid. Pagbabalik ng mga anino, isang pamilya ang muling nagtira sa isang bahay sa tabi ng Marikina River. Habang umuulan isang gabi, nakarinig sila ng mga katok sa pinto. Pagbukas nila, pumasok ang malamig na hangin at sumabay ang anino ng 3 tao, isang ama, isang ina, at isang batang babae. Basang-basa ang mga ito. Nakayuko, hindi nagsasalita. Pagdilat nila sa isang iglap, naglaho ang mga iyon at ang naiwan lang ay basang marka ng paa papunta sa loob ng sala. Ang bahay na iyon ay iniwan din kalaunan dahil bawat pagbuhos ng ulan, bumabalik ang mga aninong iyon na tila muling humahanap ng tahanan. Ang ambulansya mula sa isang paramedic habang nagliligtas ng mga sugatan, may isang bangkay silang isinakay sa ambulansya. Habang umaandar, narinig nila ang pag-iyak ng babae mula sa likod. Nang silipin nila, tahimik at malamig ang bangkay. Pero nang dumating sila sa ospital, nakita nilang ang salamin ng ambulansya sa likod ay may basang marka ng kamay. Tila nagpupumilit lumabas. Simula sa mga kwentong ito. Odisyon ng Bayira. Lumabas ang paniniwala ng marami. Tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, sumasabay din ang mga kaluluwang hindi nakaligtas sa undoy. Naghahanap ng tulong, humihingi ng saklolo at minsan nakikisama sa mga rescuer at bagong residente. Matapos ang hagupit ng undoy, libu-libong pamilya ang nagsiksikan sa mga paaralan, covered court at barangay hall. Doon sila natulog, kumain at naghintay ng balita. Pero hindi lahat ng naroon ay mga buhay. Ang silid-aralan sa Quezon City, si Aling Teria, isang nanay mula Tumana, ay inilipat kasama ang 3 anak sa isang pampublikong paaralan. Unang gabi pa lang, nagising siya sa kaluskos. Sa dilim, nakita niya ang isang batang babae na naglalakad sa pasilyo. Basa ang buhok at damit, walang kasama. "Anak, saan ka pupunta?" tanong niya. Ngunit nang lapitan niya, tumagos lang ang bata sa dingding. Kinabukasan, halos lahat ng nanay sa evacuation center ay nagkwento ring may nakita silang parehong batang babae. Ang covered court sa Pasig. Sa covered court, puno ng banig at kumot. Ngunit may isang bahagi sa gitna na walang gustong humiga. Ayon sa mga nakasubok, tuwing pipikit sila, may malamig na kamay na humihila sa paa at may bumulong sa tenga nila. "Isama mo ako." Isang lalaking tumabi roon ang halos mabaliw ng paggising niya ay nakalubog ang katawan niya sa malamig na tubig, pero nang tumayo siya, tuyo naman ang buong sahig. Ang barangay hall sa Rizal, si Mang Nestor, isang volunteer, ay nagbantay magdamag. Habang nag-iikot, nakita niya ang isang pamilya sa gilid. Mag-asawa at 2 bata, tahimik lang na nakaupo. Nilapitan niya at tinanong kung may kailangan sila. Walang sumagot kaya iniwan niya. Pagbalik niya makalipas ang ilang minuto, wala na ang pamilya. Kinabukasan, nalaman niyang may ganoong pamilya na hindi nakaligtas noong kasagsagan ng baha. Ang pagbilang sa Marikina, isang guro ang naatasang magtala ng mga evacuee gabi-gabi. Lagi niyang binibilang ang mga natutulog, pero laging may isang sobra. Kahit ilang ulit niyang suriin, sobra ng isa sa aktwal na listahan. Hanggang isang gabi, napansin niya ang isang babae nakatalukbong ng kumot, hindi gumagalaw.
Nilapitan niya ito at tinapik. Walang reaksyon, kaya dahan-dahan niyang inangat ang kumot. Pero walang laman ang banig. Para sa mga nakaligtas, ang evacuation center ay naging takbuhan mula sa baha. Pero para sa mga hindi nakaligtas, iyon ang naging lugar para makihalubilo sa mga buhay. Parang doon sila nakahanap ng pansamantalang tahanan. Makalipas ang ilang buwan mula nang dumaan si Bagyong Ondoy, akala ng marami ay tapos na ang trahedya. Pero para sa mga nakatira sa pinakaapektadong lugar, tila nagsisimula pa lang ang mas nakakatakot na kabanata. Sa Provident Village sa Marikina, na isa sa pinaka-trending noong panahon ng baha, may mga gwardiya at volunteer na naiwan para magbantay. Ayon sa kanila, gabi-gabi raw ay may naririnig silang malalakas na pagkatok sa mga pinto ng mga abandonadong bahay kasabay ng mga tinig ng mga taong humihingi ng saklolo. Pero kapag sinilip nila wala namang tao. May isa pang gwardiya na nagsabing nakita niya raw ang isang buong pamilya basang-basa, naglalakad sa kalsada, pero nang tawagin niya biglang naglaho. Sa Pasig River, may mga mangingisda na nagkukwento na tuwing madaling araw, nakakarinig sila ng mga iyak at hiyaw na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. May isa pang nakapagsabi na may mga kamay raw na lumilitaw mula sa ilog at pilit na inaabot ang bangka nila, kaya't mula noon ay iniwasan na nila ang mangisda sa gabi. Sa San Mateo, Rizal, may mga kabataan na naglakas loob. Pumasok sa isang abandonadong bahay na inabot ng baha. Pagpasok daw nila, naamoy nila agad ang amoy ng nabubulok na katawan kahit matagal nang nilinis ang lugar. Nang paakyat na sila sa ikalawang palapag, nakita raw nila ang isang babae. Basang-basa, duguan at nangingitim ang balat, nakaupo sa hagdan. Bigla raw itong tumingin sa kanila at sumigaw ng, "Bakit ninyo kami iniwan?" Sabay-sabay silang nagsitakbuhan palabas at hindi na muling bumalik. Pinakakilabot naman ang nangyari sa Cainta. Isang mag-asawa ang nakabalik sa kanilang bahay matapos itong ayusin. Isang gabi nagising sila dahil parang may batang kumakalabog sa bubong. Inakala nilang pusa lang. Pero nang sumilip ang lalaki, nakita niya ang kanyang anak na nalunod, nakaupo sa bubong, basang-basa, at malamig ang tingin. Nang kumurap siya, bigla itong naglaho. Pagkalipas ng halos 1 taon mula sa hagupit ng Bagyong Ondoy, marami pa ring lugar ang tila hindi makalaya sa mga kaluluwang na trap sa kanilang huling sandali. Ang mga matatanda sa Marikina, Pasig at Rizal ay nagsimulang gumawa ng mga paraan upang patahimikin ang mga espiritong gumagala. Ayon kay Aling Tersing, isang matandang taga Montalban, hindi sapat na ipagdasal lamang ang mga namatay. Kailangan daw magsagawa ng padasal sa mismong lugar kung saan nalunod ang marami. Kaya't ilang gabi, nagtipon ang mga residente sa may ilog. Nagdala sila ng kandila, bulaklak at pagkain. Ibinuhos ang bigas at asin sa tubig, sabay sabing, "Kung sino man ang naiwang ligaw, tanggapin niyo ang liwanag, huwag na kayong bumalik." Habang ginagawa ito, may ilang nakakita ng mga ilaw na parang alitap-tap na biglang sumulpot mula sa ilog at naglaho sa dilim. Ang babala ng isang pari mula sa Pasig naman ang nagkwento na matapos siyang magmisa para sa mga biktima, nakaranas siya ng bangungot. Panaginip daw niya ay nasa gitna siya ng baha at mga kamay na malamig ang kumakapit sa kanya, sabay-sabay na humihingi ng bendisyon. Nang magising siya, ramdam niya ang bigat ng dibdib at may naiwan pang bakas ng tubig sa kanyang higaan. Sinabi niya sa mga residente, hanggat may kaluluwa na hindi nadadalangin ng tama, magpapaalala sila. Kwento ni Mang Rolly Rescuer, isang rescuer na nagligtas ng maraming pamilya noong Ondoy, ang hindi makalimot. Tuwing umuulan, nakakakita siya ng mga mukha sa baha parang pamilyar, mga taong alam niyang nailigtas niya. Pero isang gabi, may nakita siyang ibang mukha, isang batang babae na hindi niya nakilala. Sumisigaw ito ng, "Bakit hindi mo ako dinala?" "Naiwan ako!" Pagkagising niya, basang-basa ang kanyang damit kahit hindi naman umuulan sa loob ng bahay. Dinala ng mga residente si Mang Lino, isang albularyo mula Rizal. Gumamit siya ng insenso, bawang at langis. Nag-ikot siya sa bawat bahay na may ulat ng aparisyon. Habang naglalakad, ilang tao ang nagsabing nakakita. Sila ng mga anino sa gilid ng mga kalsada, basang tao, nakatayo lang at nakatingin. Ayon kay Mang Lino, hindi lahat ng nawala ay handa nang umalis. May iba,
Paulit-ulit pa ring nabubuhay sa gabi ng baha. Makalipas ang ilang taon matapos ang Ondoy, nagsimulang tumira muli ang mga bagong pamilya sa mga subdivision na lubog noon sa baha. Akala nila'y panibagong simula na iyon, pero sa gabi, unti-unting bumabalik ang mga alaala ng trahedya, hindi lamang sa isip, kundi sa mismong paligid nila. Lumipat ang pamilyang Velasco sa isang bahay sa Provident Village. Bagamat inayos at nilinis na ito, ramdam ni Maricel ang ina na malamig ang hangin sa loob, lalo na sa sala. Isang gabi ng Hunyo, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Habang natutulog sila, nagising si Maricel sa tunog ng basang yabag sa hagdan. Inakala niyang isa sa mga anak niya. Pero nang silipin niya, nakita niyang may 3 taong basang-basa, dahan-dahang umaakyat. Ang isa ay may hawak na sanggol, nanginginig at namumutla. "Tulungan niyo kami!" Pulong ng babae. Ngunit nang sindihan niya ang ilaw, biglang naglaho ang lahat. Naiwan lang ang bakas ng mga basang paa papunta sa kwarto ng kanyang mga anak. Karansan ng rescue volunteer, si Randy, isa sa mga tumulong noon sa Marikina Rescue, nagpatuloy sa serbisyo kahit matapos ang Ondoy. Noong 2015, may panibagong pagbaha at na-deploy sila sa parehong lugar. Habang sakay siya ng rubber boat, bigla raw niyang nakita ang isang batang babae na lumalangoy papalapit sa kanya. "Kuya, isama mo ako!" Sigaw nito. Agad siyang inabot ni Randy. Pero bago niya mahawakan, napansin niyang malabong anino lang ang katawan ng bata at bigla itong lumubog. Nang hanapin nila gamit ang ilaw, wala silang nakita. Ang mga kasama niya walang nakitang bata. Siya lang daw ang nakakita. Sa Barangay Tumana, may isang compound na tinitirhan ng maraming bagong pamilya. Isang gabi, sabay-sabay nilang narinig ang malalakas na sigaw ng mga tao, parang humihingi ng saklolo. May ilan pang nagsabing nakita nila mismo ang tubig na pumapasok sa bahay kahit wala namang baha sa labas. Sa isang iglap, ang buong paligid nila ay parang bumalik sa araw ng Ondoy. Malakas na ulan, rumaragas ang tubig, mga taong sumisigaw mula sa bubong. Ang mga residente ay nagsitakbuhan palabas, pero nang makalabas sila sa gate, tuyo at tahimik ang paligid. Sabi ni Aling Josefa, isa sa matatagal nang nakatira ron, hindi na ito simpleng multo, huling hininga ang nakulong dito. At tuwing bumabalik ang ulan, bumabalik din ang mismong sandali ng kamatayan nila. Kaya't kahit may mga bagong bahay, kahit may mga bagong buhay, hindi pa rin nakakalaya ang mga aninong iniwan ng Ondoy. Hindi lang mga bahay at ilog ang naging saksi sa bangungot ng Ondoy. Pati ang mga kalsada at sasakyan ay tila naging tahanan ng mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Si Alan, isang grab driver, ay galing Cubao pauwi ng Marikina, bandang 2:00 ng madaling araw. Mahina ang ambon at halos walang sasakyan sa daan. Pagdating niya sa ilalim ng flyover sa Marcos Highway, bigla niyang napansin ang isang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada, basang-basa at parang naglalakad ng walang direksyon. Huminto siya para sana tulungan. Nang bumaba siya, nawala ang babae. Pagbalik niya sa loob ng sasakyan, nabigla siya nang makita itong nakaupo sa backseat. Hawak ang isang sanggol. Parehong basang-basa at nanginginig. "Hindi kami nakaligtas." Pulong ng babae bago tuluyang naglaho. Naiwan ang backseat niya, basa na parang binuhusan ng tubig. May isang jeepney driver na nagngangalang Mang Cesar. Noong 2018, madaling araw siyang bumabiyahe sa may Cainta Junction. Nakita raw niya ang isang malaking truck na puno ng tao sa bubong, kumakaway at sumisigaw ng tulong habang lumulusong sa baha. Nagbigay siya ng busina bilang babala. Ngunit ilang metro lang bigla itong naglaho na parang usok. Ang kalsada ay tuyo, walang baha at walang kahit anong truck. Ang naiwan lang ay malamig na hangin at ingay ng mga taong humihiyaw na parang dumadaan sa hangin. Isang grupo ng mga call center agents ang pauwi mula Ortigas patungong Marikina. Sa may santulan, tumigil ang kanilang kotse dahil sa tila mabigat na trapiko. Nakakita sila ng mga ilaw ng sasakyan at mga taong naglalakad sa gitna ng baha parang eksena ng Ondoy. Ngunit nang buksan nila ang bintana, wala silang naririnig, walang ingay ng makina, walang tunog ng ulan. Parang pelikulang tahimik na bumabalik sa kanilang harap. Pagkakurap nila nawala ang lahat, sila lang ang nakahinto sa gitna ng madilim at tuyong kalsada. Pahayag ng isang matandang tsuper
Sabi ni Mang Ernesto, veteranong jeepney driver, hindi nawawala ang traffic ng Ondoy. Kahit tuyo na ang kalsada, bumabalik ang mga taong natrap. Kaya kapag gabi at umuulan, lagi kang makakakita ng mga nilalang na parang naghihintay ng masasakyan pero hindi na talaga makakasakay. Minsan parang hindi lang alaala ang bumabalik tuwing malakas ang ulan. May mga pagkakataon na ang mismong nakaraan ng Ondoy ay sumasalubong sa kasalukuyan isang banggaan ng dalawang panahon na hindi maipaliwanag ng agham. Noong 2019, nagkaroon ng malakas na ulan sa Marikina. Sumabak si Ryan, isang volunteer rescuer na bago pa lang sa serbisyo. Habang nagro-rowing sila ng rubber boat sa gitna ng baha, may nakita silang isa pang bangka sa unahan. Sa una, inakala nilang isa itong grupo ng mga kapwa rescuer. May mga tao sa bubong ng bahay, kumakaway at sumisigaw ng tulong. Sabay-sabay silang pumadyak para lumapit. Pero nang halos maabot na nila, biglang lumabo ang paligid at tuluyang naglaho ang bangka at mga tao na parang usok na tinangay ng hangin. Ang mga kasama ni Ryan ay nanginginig at sabay-sabay na nagtanong. Pare, nakita niyo ba yon? Pare-pareho nilang nakita. Hindi iyon imahinasyon. Isang gabi ng malakas na ulan, pauwi si Mang Lito mula Pasig. Pagdating niya sa kahabaan ng Marcos Highway, may jeepney siyang sinusundan na puno ng pasahero. Nakita niya itong lumusong sa baha, pero nang siya na ang dumaan sa parehong lugar, tuyo ang kalsada at wala na ang jeep. Ang mas nakakatindig balahibo, nang sumilip siya sa rearview mirror, nakita niyang nasa likuran pa rin niya ang jeep, puno ng basang pasahero, nakatitig sa kanya walang kumikibo. Pagkurap niya, wala na uli. Sa Provident, isang bagong pamilya ang lumipat sa bahay na naayos na mula sa Ondoy. Kapag malakas ang ulan, bigla raw nilang naririnig ang ingay ng tubig na pumapasok, pati na ang mga sigaw ng mga tao sa ibaba. Pero pagtingin nila, tuyo ang sahig. May gabing napansin ng ama ng pamilya na parang may dumadaan na anino sa bintana. Paglapit niya, nakita niyang puno ng tubig ang buong labas ng bahay, parang balik sa gabi ng Ondoy. At sa gitna ng baha, may mga taong kumakaway, humihingi ng saklolo. Nang muling lumingon siya, tuyo na uli ang paligid. Paglalahad ng isang rescuer, isang veteranong rescuer ang nagsabi. Minsan hindi lang mga multo ng tao ang bumabalik. Bumabalik mismo ang gabi ng Ondoy. Paulit-ulit at kami na nandito pa, minsan nadadala sa mismong eksenang yon. Pagkaraan ng ilang taon, mas naging malinaw sa mga residente ng Marikina, Pasig at Rizal, hindi lang alaala ang bumabalik. May mga pagkakataong ang mga kaluluwang biktima ng Ondoy ay nakikisalamuha mismo sa mga buhay, tila naghahanap ng masasandalan. Isang jeepney driver, si Mang Berto, ang nagkwento na bandang 10:00 ng gabi, may sumakay sa kanya sa may santulan. Babae ito, basang-basa, tahimik at nakaupo sa dulo. Inabot nito ang pamasahe, malamig at mabigat sa kamay. Pagdating sa Marcos Highway, lumingon siya para tanungin kung saan bababa. Pero wala na ang babae. Ang iniwan lang sa upuan ay isang lumang tsinelas, basang-basa at may putik. Isang bagong residente sa Provident Village, si Grace ang nagkwento na madalas silang may naririnig na pagkatok sa pinto tuwing malakas ang ulan. Isang gabi, naglakas loob siyang silipin sa peephole. Nakita niya ang isang bata basang-basa, nanginginig at may hawak na laruan. Nang buksan niya ang pinto, walang bata, pero naiwan ang laruan sa doorstep. Ang laruan ay lumang manika na nabahiran ng putik. Sa Marcos Highway at sa kahabaan ng Ortigas Extension, ilang motorista ang nagulat na nakakita sila ng mga taong naglalakad sa gitna ng ulan, basang-basa at tila pagod na pagod. Nang sindihan ng headlight, wala na ang mga iyon. May isa pang taxi driver na nagsabi, minsan akala mo traffic, pero ang mga nakikita mong tao hindi na pala buhay. Isa-isa silang naglalaho paglapit mo. Sa kalaunan, naisip ng mga pari at matatanda sa lugar na hindi sapat ang mga misa lang. Kaya't nag-organisa sila ng isang malaking padasal para sa lahat ng biktima ng Ondoy. Sa gabi ng padasal, sabay-sabay nilang sindihan ng mga kandila at nag-alay ng bulaklak sa ilog. Habang umaawit ng dasal, may ilan na nakapansin ng mga ilaw na parang alitaptap na lumilipad mula sa tubig pataas sa langit. Ayon sa mga matatanda, yun daw ang mga kaluluwang unti-unting nakakaakyat, tinatanggap ang dasal at liwanag,